paano nyo mailulubog ang papel na ito sa tubig for 5 seconds nang hindi ito nababasa. Ang mga itlog na ito ay gagamitin natin para sa isang nakakabilib na obra. Gagawin nyo ay ibabalanse nyo ang isang tingting sa mga palad ninyo. May seedless pakwan ka. Gusto mong gawing juice. Kaso, wala kang pitchel. Alin sa mga ito ang pwedeng gamitin? Teka, bakit Dek-Dek, wala kaya tayong aeroplano? Chris, ito po, meron po. Ganda mo! Wow! Good morning! Good morning! Yeah! Excited na ako mag-experiment kayo. Siyempre! Siyempre, kami rin! Excited na excited pa! Oh, at para lalong sumaya ang Sunday morning natin, nagbabalik ang ating starstruck I believer, si Annalyn Paro. Uy! Annalyn pala! Maayong umaga, believers! Maayong umaga. Excited na kamo mag-experiment kag makabalo? Ano ba yung sinabi mo? Ano? Good morning! Talaga? Ano ba yan? Alam ko sinabi mo, excited ka na mag-experiment. Alright, excited na ako. Kaya umpisa na natin kaagad. Yes! Ang unang let's do experiment this. natin ay hindi na experiment, challenge din siya. Challenge din! Meron tayong tissue paper, Okay. wine glass, tsaka funnel. Oh, pili kayo ng gusto niyong gamitin. Sa akin yung funnel. Wow, funnel. Inunahan mo ako, ha? Tissue ang gagamitin ko dyan. O sige, sa akin na yung natitira, itong baso. Sige, kanya-kanyang diskarte. Sige. Ano man ang gamit ninyo, okay, dapat ilubog nyo ang papel for 5 seconds dito sa tubig. Go, Kuya James! Oh, so ginugusot ni Kuya James ngayon ang You bond can do paper. it! Baka simpleng logic no nito, ganito lang to eh. Pag ginanon mo yan, ganyan yan eh. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Angat. Nabasa! Nabasa! Ano ba yan? Talo ka! Hindi mo man lang inisip yung gravity. Kuya Rod ay gagamit ng Tissue. tissue paper. Yan, origami style. Yan, Okay. ibalot mo. Tissue. Oo. Sige nga! Ito talaga technique dyan, kaya di yan mababasa. Kasi ito lang yung mababasa dyan. Tignan mo. Kailangan mo Peanut ilubog butter. lahat. Kailangan- Lubog nga lahat! One, Kuya! 2, 3, 4, 5! Oh, di ba hindi nabasa? Yun na yun. Basa eh! Tingnan mo nga! Unang-una, hindi mo nilubog. Ladies and gentlemen, nabasa po ang papel. Hindi mo mababasa yan. Dapat kasi crumple with love. Crumple with love, okay? So sa pag-crumple pa lang, kailangan may purpose. So kina-crumple niya, dinidiin ngayon sa loob. And then, So anong tawag dyan? Ilulubog ko. and then, Spacing. Bilangan ko natin. Ready, go! Okay. 1, Wow! Ayan, basa niya. 1, 2, 3, 4, 5! Basa na yan! Oh, basa na yan. Tingnan natin. Tingnan natin. Oh, sige nga. Kunin niya. Tada! Wow! Tingnan yung paper! sa tatlong bagay na maaari nilang gamitin para huwag mabasa ang papel sa experiment na ito, ang table napkin ang may absorbent quality. Sumisip-sip ito ng liquid. Kaya kahit balutin ni Rodfield ang papel dito, nabasa pa rin ang papel. Nakuha ni James ang tamang idea, kaya lang madulas ang embudo. Kaya nang baliktarin niya ito, nahulog ang papel sa tubig. At tulad ng ginawa ni James, nilukot ni Annalyn ang papel, pero siniksik niya ito sa malalim na bahagi. Kaya matibay ang kapit ng papel sa baso. Hindi ito nahulog sa tubig nang baliktarin niya ang baso. Nang nilubog ni Anna ang nakabaliktad na baso sa tubig, pilit na pumapasok ang tubig sa baso. Pero dahil may hangin sa loob ng baso, tinutulak ng air molecules ang water molecules palabas. Ang force ng pagtulak ng air molecules sa tubig ay tinatawag din air pressure. Yan ang simpleng experiment na nagpapakita ng amazing science. I believe. Guys, sino sa inyo nakakita ng kortinang gawa sa hangin? Ha? Hangin? Meron po bang ganun? Oo nga, edi kung gawa sa hangin yun, paano mo makikita? Di lang yun. Tatagos yung ilaw. Ano ba silbi nun? Oo nga. And most importantly, scientific question lang, Oh. kung hangin yun, di ba dapat kailangan may pagsasabitan na kasi it's gonna hangin eh. Hangin. Ang makailangan natin para sa experiment na ito ay itong dalawang garapon, itong garapon. PVC pipe, dry ice, warm water, and tongs.
First step, Makatingin. warm water. Lukewarm. Yun, look. Warm. Look. At I believers, dahil may kinalaman na naman ang experiment natin sa dry ice, alam niyo na, wag niyong hahawakan ng dry ice. Yes. Tama, Nakakapasok nakakapasok. ito. Yes. Sobrang lamig. Negative degrees yan. So, lalagyan natin. Wala, tapos na. Tapos na. Pagkalagay mo. Yan. Yan yung usually sa naman, di ba? Ayan, nakita niyo, may Ayun! curtain na. Wow, amazing! Ang dim lights, please. Ayan na, may curtain Tignan na. natin, oh. tignan natin. Wow! I believe! Ang sikreto sa kortinang gawa sa usok ay ang dry ice. Ito ay solid form ng carbon dioxide. Ito ay may average temperature na negative 109.3 degrees Fahrenheit or negative 78.5 degrees Celsius. Sobrang lamig. Pero ang kakaiba sa dry ice, pag nainitan ito, hindi ito natutunaw at nagiging tubig, kundi nagiging gas, hangin. Ang tawag sa pagbabago sa kanyang state of matter from solid to gas ay sublimation. Dahil dumadami ang usok mula sa nag-sublimate na dry ice, napupuno ang plastic bottle kaya napipilitang umakyat ang usok papunta sa pipe na may butas at nakagawa tayo ng kortinang gawa sa hangin. I believe! Ang mga itlog na ito ay gagamitin natin para sa isang nakakabilib na obra. Siya, si Charlie Sulayaw. At gagawa siya ng Believable Eggshell Art! Interesting yan ah! Teka, saan nyo naman nakilala si Charlie? Napanood namin siya kasama si Kuya Will. Kasama na natin ngayon ang ating I Believer na si Charlie. Hi Charlie. Hello po. Welcome to I Believe. Welcome! Hi, Believers! Anong klaseng art ba ang karaniwang ginagawa mo? Madalas ko po gawin is mga portraiture po, objects, mga tulad ng still life painting. Gamit po yung mga medium na charcoal, graphite, inks, pens, and dry mediums po tulad ng eggshell po. Paano ka naman nagkaroon ng idea na gumawa gamit eggshell? Si mama po kasi nagluluto po siya ng mga kakanin. Ay, gumagamit po siya ng mga itlog. Nag-ipon po siya ng mga eggshell para po sa project ng kapatid ko. Napakadami na po kaya ayan po yung ginamit kong naisip kong medium. Didikit lang po. Gaano ka nakatagal gumagawa ng ganyang artwork? Oo nga. Last December lang po. Ay, nagturo ba sa'yo paano gumawa nito? Wala po. Naisip lang po. Ah. Kasi nakakahinayang po itapon kaya. Ginawa na lang nating artwork, no? Yung eggshell. Kakatawa ah. So, paano hinahanda yung egg? Eggshell, itong eggshell. Pagkagamit po, babanlawan po siya sa tubig para matanggal po yung oily ng itlog. Para matanggal din po yung dumi ng mga nakadikit sa eggshell. Tapos, papakuluan po siya para lumambot po yung balat sa loob po ng eggshell. Para madali po matanggal. Saka po papatuyuin ng 1 hanggang 2 araw para mas tuyong-tuyo. Ang eggshell ay gawa sa calcium carbonate crystals. Natatagpuan din ito sa mga pagkain tulad ng tofu, sunflower seeds, at cereal. Meron din ito sa chalk at seashells. Sa isang eggshell, may humigit kumulang na 17,000 pores. Maliliit na butas na maaaring daanan ng hangin at moisture. Kaya pag ito ay nilagyan ng glue na pandikit, madali itong matuyo. Ang pagiging porous din nito ang dahilan kaya pwede itong kulayan. Para kumapit sa papel, kailangan durugin ang eggshell. Ang pinagdikit-dikit na eggshell ay tinatawag na mosaic o artwork na gawa sa pinagtagpi-tagping materials para makabuo ng isang image. Sa kanyang eggshell art, gumagamit si Charlie ng chiaroscuro, ang contrast ng light and dark o liwanag at dilim. Sa bahaging naliliwanagan, may eggshell at sa bahaging shadows lang ay nilalagyan niya ng black ink. Kaya naman, mukhang 3D at buhay na buhay ang kanyang eggshell art. Hi Believers, eto na ang eggshell art ni Charlie. Tingnan nga natin yan. Ano ba yung Wow! ginawa? Wow! Planet Earth! The best ka talaga, Charlie! Thank you po. Thank you, Charlie. At salamat din sa Aurora A. Quezon Elementary School. Marami pang mga exciting experiments na inihanda namin para sa inyo sa pagbabalik ng I Believe! Guys, Yeah! may ipapagawa akong challenge sa inyo. Wait, ano yun? Gagawin nyo ay ibabalanse nyo ang isang tingting na
sa mga palad ninyo habang may nakalagay na paru-paro sa tuktok ng tingting. Ano guys, ready na kayo? Oh, ready na! Okay, magkalaro na tayo! Ready, get set, go! Ay, naku, iba na usapan dito. Ayan na, ayan na. Ay! Excuse me! Excuse me! Oh, ano yes! Kuya Jay! Ay, nahulog! Nahulog! Di pwede yun! Umabot. Natapos mo na siya. Yeah. Sa karerang ito, importante ang balance. Ito ang even distribution of weight para ang isang object ay manatiling stable at nakatayo. Pero ang tingting ay hindi stable pag nakatayo lang sa palad o daliri ng isang taong hindi gumagalaw. Natutumba ito dahil walang force na tumutulak dito para puwersahin itong tumayo. Pero nang ginalaw nila ang kanilang palad at nagsimulang maglakad, mas tumatayo ang tingting. Pansinin ninyo, pag natutumba ang tingting papunta sa kanan, ginalaw nila ang kanilang mga kamay papunta sa kabilang direksyon, sa kaliwa. Kinokontra ng force mula sa kamay nila ang pagtumba ng tingting. Inertia, yan ang tawag sa pagbabago ng direksyon ng movement ng tingting para manatili itong nakatayo at stable. Sa tulong ng ordinaryong bagay, natuto tayo ng extraordinary science, I believe. Yes, may paper planes na tayo! Lumipad na tayo! Okay, tara. Ready, set. Set. Teka, bakit dek-dek? Wala kaya tayong aeroplano? Ah, Chris, ito po, meron po. Oh. Ano bang naisip mo? Yan. Tapos, Tatipan niya yung small ring. excited na ako. Excited na. Gusto ko malaman kung lilipad ba yan. Parang spaceship ni Dek-Dek eh. Try. Isa. Ate Thea. Ate Thea. Wow! Oh, sige, ako naman. Ready? Set. Go! Wow! Crush ka agad. Ikaw naman. Dito ang Ring. side na. Wow! Uy, nag-glide ah! Umangat. Tapos, okay. Smooth. Sila. Sa pool. O yan, nakalipad na lahat ng paper planes na traditional ang design. Ngayon naman, susubukan natin yung aeroplano ni Dek-Dek na gawa sa... Paper hoops. Ready na po ba kayo? Oo nga. Po, ready na. Okay, go. Ready, get set, go! Diba? Ayos ah! Gumagana pala. Lahat ng bagay na lumilipad ay kailangan madaig ang puwersang drag. Ang sanhi nito ay air molecules na kailangan daanan ng bagay na lumilipad. Para ma-minimize ang drag, dinisenyo ang mga eroplano na may makitid o makipot na harapan at streamlined na katawan. Ang tawag sa design ng eroplano ni Dek-Dek ay hoopster. Sa unang tingin, ang layo ng itsura nito sa pangkaraniwang paper plane. Pero kung tutuusin, makitid o makipot ang harapan nito. Nabawasan din ang drag kasi butas ang katawan nito, yung straw. At butas din ang paper hoops sa harapan at likod. I believe. Guys, dahil painit ang panahon, isang refreshing na watermelon life hack ang ipapakita sa atin ni Annalyn sa kanyang huling hirit. May seedless pakwan ka. Gusto mong gawing juice. Kaso, wala kang pitchel. Alin sa mga ito ang pwedeng gamitin? A. Plastic bag. B. Tabo. O C. Yung pakwan mismo. Kung ang sagot mo ay C. Pakwan, tama ka. Butasan natin yung ibabaw ng pakwan. At ipatong natin siya sa ibabaw ng isang container. Bubutasan natin dito para sa gripo niya. Ayan. Twist lang natin. Toast. Tapos, hiwain lang natin ng konti yung nasa loob ng pakwan. Gamitin na natin ito. Itong hand mixer. Ayan, ingat lang. And then, woo! Ayan! Meron na tayong pakwan juice!
Ay, natatakam naman ako dyan. Nawawawa ko. Oh, ayan na, oh. Woohoo! Sino natin? Wow! Wala naman. Ay, meron pala. Ay, galing, oh. Wow. Yan ang legit na fruit juice, Diba? no? Sa mga parties ngayon, alam mo na fresh talaga yung iniinom mo. Watermelon Walang juice talaga with no coloring. Oo, ako din. Sige nga, Ayan. inumin mo nga. Sarap kaya. Fresh! Cheers! Cheers! Pakwan juice! Alright guys, thank you for joining us, I Believers. Sana kayo rin nag-enjoy kayo sa episode namin ngayon at sana marami kayong natutunan. And we will see you again next week dito na sa Pinamaksayang Sunday Morning Tambayan. Ito ang I believe!